The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Next tayo. Yung next na snippet, ano to? Sa episode 9 na to eh. Di ka alam. Sino? Ni Willie. Mga ganun. Joke ko yata. Hindi pala yun. Dito nyo sayangin yung pondo ng Pilipinas na paimbestigahan yung mga tao. Wala. Oh my God. Or gusto na lang tumakbo sa politika. May bagyo kasi. Wala. Hindi identify as akin daw. Anything. Gusto niyo yan. Gagawin ko, kinumpile ko na lang yung mga tawa na. Kaya nga, puro lang tayo tawa lang doon. Sabi ko, parang hindi ko naintindihan. Ano yung sinabi ko doon? Wala pala, tawa lang pala talaga. yun nga yung caption doon eh. Yung compilation lang ng tawa namin. So, masaya kami nung episode na yan. Tawa kami ng tawa. Itong episode na to yung ano eh, yung ano ba to? Yung biker na kinasahan ng baril nung dating police. Tsaka yung kay Pura Luca Vega ata yun. Ito pala yun. Okay. Ito next, maganda tong next. Okay. Gusto ko tong next. Ito yung mga acting skills ko. Yan. 1, 2, 3, play. Show. Takbo ko eh. Pagod. Ano yung lab? Ay, naku. Yung mga panahon di ako umiinom ng gamot eh. Na-discover ko ng brad. Pinag-usapan natin dito yung cure ng something eh. Kaya natin yan nabanggit yan eh. Yun nga yung that's your morality. Kung isi-share mo ba yung gamot na na-discover or papabayad or something like that. Yeah. No way. May isa pa yan. Next. May isa pa. Namatay. Ayun yung kwento mo dun eh. Yun nga yung kwento dun, di ba? Gusto ko ng hostisya. Matay. Ay na. Grabe yung kulit eh, no? Naisip ko yung mga sa isip ko nito. Yung mga scenario kasi to dun sa That's your morality. And na-acting mo. Para talagang sa isip mo talaga may imagine mo paano. Diba? No eh. Basta lang. Okay. So, sa next episode, guys, ito, wala pa tong video. Ayaw nga, pero video yun. Ito yung ginawa lang namin to ng
episode to is yung pangalan is Barbie Life in the Dream House. Kasi pinag-usapan lang namin dito kung ano yung mga gusto namin sa amin dream house balang araw. So, kung gusto nyo makita dyan, kung gusto nyo mag-donate ng bahay, yan, nandyan lang naman yung gusto namin. And yung, andyan sa episode na yung specs na gusto namin, kung gusto nyo mag-donate ng bahay, mga guys. Tatanggapin naman namin yun ng buong buo eh. Yan na yung regalo nyo sa amin sa kasal. Basta may swimming pool lang, yung ganun lang, simple lang naman. Simple lang. May gym, open lang yung ceiling. Basta nandun yun, kung gusto nyo magregalo ng bahay hindi kami tatanggap ng hindi ganun. Isang oras namin pinag-usapan yun. Very detailed yun. Talagang pag may kulang pa kayo, pwede naman kayo mag-email sa amin. Sasabihin din namin. Okay? Kung gusto nyo mag-email kayo ng mga color palette na pwede nyo ilagay ng pintura kasi actually, pagpipilian namin yun. Pag may time kami, pagpipilian namin yan. Busy kami. Grabe na, napaka-demand. Nang hingi na lang ng bahay. Napaka-demanding pa, buisit. Very Filipino. Etong mga next episodes, pagsamahin na natin yung dalawang magkasunod. Kasi as far as I know, is part 1, part 2 ito. Ng Am I the Asshole? Hindi pala. May snippet pala tayo ng episode 12. Ito pala yung next. May snippet tayo ng episode 12. So, ulitin natin yung panoorin natin na sabay. 1, 2, 3, go. ADHD! ADHD? ADHD? Anyway. The way your mind works is fascinating. ADHD! ADHD! Yung kasi dyan is, wala ba kinalaman to dun sa episode? Binanggit na natin yung ADHD. So, yun, naalaman ko na singer pala yan si Renee Rapp. So, nung nakaraan lang, kasi nag-post si Megan Thee Stallion na magka-collab sila. So, parang nakita ko na itong mukha na ito. Oh, shit, it's just ADHD. ADHD! Anyway, yan lang pala yun. Wala palang tungkol sa bahay namin yan. Kailangan pakinggan yung buong episode. Kaya kailangan nyo pakinggan para makita nyo. Kasi mamaya, pakinggan nyo, snippet lang. Kulang na kulang yun. Hindi namin magugustuhan yung bibigay nyo na bahay nun. Demanding. Sab, kapal ng mukha. No way. Next tayo. Dito tayo sa next episode. Ito na yung episode 13. Hindi ka naman nagpabili. Kung nagpabili ka na, bilang mo naman ako ng PC. Ayun, pwede yun. Ano na yan, tapos lulukoy mo na siya or makipag-iwalay ka lang. Alam mo yun. Pwede yun. Point na hindi mo na mahiningi. Binigay niya yun out of the goodness of her heart. So, from the So, goodness ganun of her pala heart. dapat. Hindi pala pinapabayaran pag binilhan. Hindi dapat. Hindi dapat pag nagregalo, ikaw magbabayad. Hindi ganun yun. Parang tanga yun. Paano yun? Dapat Ewan ko singilin nga ko yung binayad ko. Dapat yung singilin mo. Dapat tanga na yan. So, Naalala ko yung yung isang part lang nung yung TikTok video na sinad mo sa akin. Yung ikaw nag-gift niya sa'yo, ikaw magbabayad. Sisingilin ko to ngayon COD to And we both know naman na ikaw is naranasan mo yan first hand. May nagregalo sa'yo pero ikaw ay nagbayad. Ikaw ay nag-monthly. Kalungkutan. So, tsaka yun yung dun. Pag bigay, hindi hiningi. Iba yung hingi sa bigay. Pero pag hiningi mo, ang kapal naman ng mukha mo, tas yun nga, sabi ko dun, magloloko ka. Ang kapal naman ng mukha mo talaga. Pero maraming tao makapal ang mukha, nakakagulat. Talagang wala silang hiya. So, lalo ngayon nakakatakot kaya, I don't know, ang kakapal ng mukha nila manloko sa Facebook, ganun. Pwede kayo i-post, masira yung buong pamilya mo Buong buhay mo, alam mo yun. Babago yung pananaw sa ng tao. Kaso yung iba parang ginagawa nila yun para mag-viral, tapos doon na sila magsisimula from the ground up
na isa sila sa mga most hated man sa Pilipinas, tutuloy-tuloy na lang nila yun. Parang sila rin dun. Anong katangahan lang pinagsasabi, sikat na siya Yun na yung gusto yun na talaga yung niya, yung image niya na talagang gano'n na siya. So, pinanindigin niya na. Sikat siya, which is good for him. Very smart move on his part. Na ayaw nga naman sa'yo ng tao, pero binaview nila yung content mo dahil ayaw nila sa'yo. Naghahanap sila ng ibabash nila sa'yo. So, it's on them. Panalo ka pa rin at the end of the day. Ano nga naman pakialam mo sa kanila? Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka ganun. Kung ganun talaga siyang tao, malas lang. I don't think mamimit ko naman siya one day. Kung mamit ko man siya, di hello. Hello na lang. Wala man kami kailangan pag-usapan. I mean, yun talaga siya. Okay. Alam ko yung next episode ulit Am I the asshole ulit? Okay. 1, 2, 3, go. Tsaka hindi naman kita girlfriend Hindi nga rin naman kita boyfriend din. So, de-delete ko na pala yung first. National Boyfriend's Day. Nag-story ka. Tapos meron mga umiiyak na hindi nag-pinost siya sa National Girlfriend's Day or something. Di naman nakita boyfriend. Delete ko na lang yan. Hindi mo rin naman naka-girlfriend. Hindi naman niya. Yun naman, totoo naman talaga. Anyway. Sayang paano? Yun pala. Uy, marami naman yan. Yung nasa kamay mo. Uy, grabe naman pala yan. No way. Doon tayo sa sunod. Next natin, may guest na tayo. First guest namin, hindi pa nasundan, pero makabalat yata sa putya. Tsaka lang, aking best friend. Ride or die talaga dati, si Jake Lers. So, panoorin natin to. Sorry, Pat, kasi yung silence namin, bigla na lang. Alam mo na, parang yung ADHD sa utak namin gumaganon. Nagko-connect, pre. Oo. Parang, ADHD. anong banda yun? ADHD? Anong banda yung katulog ng ADHD? ACDC. ABCD, yun. Eto, nakita nyo na snippet ito. Ganito rin talaga kami magkwentuhan in real life. Ganto talaga. Walang bago. Talagang yung connection sa utak namin, nagko-connect lang. Talagang nagtatawanan lang kami dyan. Talagang sa totoong buhay, like you said it well. Ganyan-ganyan kami sa totoong buhay. Kung makikita nyo kami magkakasama. Kukulitan lang kami kung ano-anong pinag-uusapan namin katangahan sa buhay. So, walang katuturan, pero at least masaya kami. Sabi mo nga doon. Naman yung anak nyo. May part 2 pa to, may isang snippet pa to kasama siya. Sige, next natin. C3 next. Ito. Sinong una mong tatawagan? Ito, tanong sa atin tatlo to. Sinong una niyong tatawagan pagka, kunyari, nakapatay kayo accidentally? Unang tatawagan. Hanggat pwede itago. Wala kang tatawagan. Hanggat pwede, wala. Hindi nga, kailangan Realist. tumawag. Okay. Tatawag ka sa police or tatawag ka sa kaibigan para makatulong ka itago yung bangkay or bahala ka. Magiging last option ko yung patulong eh. Laging last option yun eh, kung kaya naman talaga gawin mag-isa. Ikaw. Pero, syempre, madadamay ka sa kaso. So, ibahin ko. Siguro yung kagalit ko. Gagalingan natin. Sa kagalit ko, hindi ko na kita idadamay sa ganun shit. Dadamay mo siya. Tangina pre, pinatay ko na. Ha? Ano sinasabi mo? Yung utos mo, sinunod ko na. Parang ganun. Para pag nakulong ka, makukulong din siya.
magdadrag lang ako. Sinira ko yung masama mga nasa utak ko talaga. Pero siguro iba, hindi ikaw. Kasi madadamay ka sa ganun eh. Worst case scenario. Kung di tayo magaling. Kung hindi. Pero kung nakakapandamay ako, hindi ikaw. Hindi mo naman itadamay. Hindi kunyari nga, hindi ka mahuhuli pagka na... Hindi ikaw. Ikaw yun. Ang gulo eh, no? Bida po. Ikaw lang. Siyempre, ako yung una mong tatawagan. Siyempre, ikaw. Siyempre, kayo din yung una mong tatawagan. Diba? Pinlastic lang natin isa't isa. Ang tanga. Pinlastic lang natin isa't isa. Buta na, nagtanong pa. Pinipilit si Jeko eh. Hindi, dapat gusto sabihin ako, tayo na bida. Baka mamaya may mangyaring ganyan talaga si Jeko, pwedeng gamitin to sa korte. Na, ikaw tayo tinawagan niya, mo. Joke lang po yun ang laruin lang namin po joke lang, biro lang po, hindi po, walang katotohanan po iyon. Kung mangyari man po, tinawagan niya ako, isusumbong ko po siya sa pulis. Tsaka nakita niya naman po, sabi namin dito, nagpa-plastikan lang kami. Yes, hindi po totoo yun. Hindi po talaga kami magkakaibigan. Naglaglagan na lang. Pa-plastikan lang po talaga kami kung nakikita niya man. I love you, baby. Next alam. Ito na. Oh no, nabak ko. Wait lang. Ito na ang yung episode after ni Jeko. Okay. Grabe nung offend naman ng baby. Na-offend si Rick. Parang tanga kasi. Sigurado pa siya. So, wala kang dwarfism na? Wala nga. Wala akong dwarfism. Maliit lang ako. 4'9". Di ka sure. And a half kaya. Oo nga pala, 4'9.5". Yun pala yung lagi ko kinakalimutan na hindi dapat siya nakakalimutan. 4'9.5" siya, guys. Pag nakita nyo siya, 4'9.5". Ako yun. Kasi kapag may 4'9", mas matangkad ako dun. Yung half inch. Laki nun. Kaya, size 4'9.5" matter. ako. Hindi ka 4'10". Hindi ka rin 4'9". Hindi. 4'9.5". Tapos, gano'n na naman. Walang kinalaman to sa may topic. Anong klase yung gawa na snippet? Wala silang aabangan. Pag pinanood nila yun, ay, iba pala yung pinag-uusapan nila dito. Hindi pa. Dwarfism daw. Yun. Pinilit eh. 4'9.5". Kailangan kasali yun. Okay. Next 2, 3, next. Mama's boy. Hindi ako yun. Hindi nga. Nasabi ko. Mama's boy. Away ako, Nick. Iyakin ka pala eh. Uwi ka din para sa magulang mo eh. Tiyago ka. Baka yung jewel niya, peke, plastic ba? Yung mga libre ng mga laruan ng bata. Di ba yung mga pink doon? Or Pink Panther siguro siya. Uy, grabe naman. Bye. So maraming salamat. Wala pa rin nagko-comment sa inyo, mga buwaka ng ina nyo. Kailang episode na kami. Comment naman kayo. Anyway, just kidding. Nagagalit. Tapos na ikaw, nagpapakit ka lang sa baba. Ano nagagalit ako, nagpapakit ka lang sa baba. Away ako na yun. Oversized toddler din pala ako eh. Mama's boy ka. Healthy mama's boy. Ano ka, Sir Wetsard?
Tsaka si Daniel. Anyway. Tawala ako dun. Kaya mag-comment na kayo, mga buwak lang yun. Galit nyo ako! Ito na episode na yun, puro sigaw. Ayun na yun. Ano ba Next style. Style. Snippet na yan na nag-hiatus kami. Dahil grabe talaga. Kasi nga, like we said before, gusto ko lang to explain, elaborate, para dun sa mga talaga nakikinig na nag-aabang ng videos dun sa 5. Na kaya kami nag-hiatus na to is parang kami may full-time job. And then yung ako may part-times pa ako. Yung tawag dito, yung pipinata. Yung time lang namin talaga na makapag-record magawa to is a weekend lang. And etong mga panahon na to, yung time na talagang kahit weekend, talagang sobrang busy ko sa work. And then may fire call or ano pa bang dahilan. Ikaw naman yung busy. Tapos si Zeke kakasakit din. So talagang pinili muna namin magpahinga, take a breather. And talagang sana nagtuloy-tuloy namin kasi ang pangit naman yung, alam mo yun, wala pa kami 1 year nag-hiatus na kami agad. Pero talagang there are some things na mas importante sa ibang bagay. Not saying na hindi ito importante sa amin. Mahalaga ito sa amin itong podcast na to. Masaya kami sa ginagawa namin dito. Pero yun nga, like family problems left and right, work problems left and right, tapos dahil nga may isa pang work, minsan pag uwi ako magre-record na kami, nagkakasunog and nagre-respond ako. Talaga, it just didn't line up with the schedule. So, we're trying to be better naman again na itong balik na kami dito we're back on track. And maraming salamat dahil andito pa rin kayo. Yung 5 tao. Sa 5 nanonood. Andito pa rin kayo. Nakikinig pa rin kayo sa amin. And sumusuporta pa rin kayo. Nag-heart pa rin kayo. And sinishare nyo minsan sa mga friends nyo. Nakikita ko naman. I appreciate that. Ito yung akala ko talaga hindi na makakabalik. Kasi ang tagal natin walang upload. 1 month, parang 4 weeks yun. Hindi tayo nag-upload. Wala talagang tayo. Oh, yan din pala yung panahon na yung internet and yung meron pa pala. So, ayun. Walang parang feeling ko wala last na ata yan. Hindi na ata talaga magre-record. Yan na yung feeling ko. And, mali ka doon. Oo nga eh. So, himala naman. Although, busy pa rin naman. Like I said, nung pagbalik natin, nasabi ko na magiging busy nga kasi holiday season naman. This time. Babakasyon pa ako. Tapos, parang kagabi, di ba? Dapat kagabi tayo magre-record. As you can see, umaga dito ngayon. Dapat gabi kami magre-record. Pero, 4 na back-to-back fire calls ang namin natanggap kagabi. So, yung nakapag-record, nakauwi ako mag-aalas 3 na madaling araw. Natulog na lang ako kasi pagod na. So, ngayon kami pagising ko, nag-record. Mamaya, may Christmas party pa kami dun sa fire hall. Magluluto pa ako ng butter shrimp. Wow! Anyway. So, yun lang. Again, I just wanna say, we appreciate you guys. Nanonood kayo and sumusuporta sa amin. Tuloy nyo lang. Maganda yung ginagawa nyo. Makinig kayo sa mga walang katuturan. Yeah. Kung ano-anong trip, ano-anong pag-uusapan natin dito. Kung gusto nyo may pagkwentuhan sa amin, shoot us a message. Pag gusto nyo kayo, isa sa maging guest namin. Meron na sa atin pero may hindi pa natin alam Hindi pa nailalatag pero may nakapila na nag-reach out na gustong makipag-collaborate sa amin. Collaboration. Ano yun? Ba't binigay mo naman sa kanila yan? Uy. Dapat pala ganun. Hindi pala ganun. Ano yun? Ba't inaalok mo sa kanila yung love? Saan lang dapat yan? Ganun pala dapat.
Talkerist. Anyway, ito na yung mga sunod na latest episode na. Okay. Instead of battling it up. The culture is changing for the better, which is really good. Talagang, I like it. I like where it's going, and hopefully, it keeps going to that direction. Kasi nakakatuwa siya, and very talagang, I don't know, this documentary is something talagang, I saw it from TikTok, directed by PJ Raval. I don't know her, but she did a really great job on this documentary, Who We Become. Talagang very relatable siya. I like the part of the culture, like I've said earlier, and the political aspect of it. Black Lives Matter, Asian Lives Matter, Asian hate crimes, Donald Trump's presidency, a lot of those. Eye-opener siya. Tulad nga sabi mo, parang you're not doing enough. Parang, yeah, I was just gonna say that. I was sabihin ko pa lang. Yeah, go ahead. Sige, ikaw. Go. Hindi, yun niya. After watching it, very eye-opener nga siya. And talaga bago mo siya sabihin, yun na iniisip ko ngayon. I feel like I'm not doing enough to represent being Filipino outside of the Philippines. Pero anyway, go watch that documentary. It's really good. Let's support it. Kasi we need to raise awareness. Correction lang pala. PJ Raval is, I think he, kasi lalaki siya. I don't know his pronouns, pero nung ginugol ko afterwards, lalaki pala si PJ Raval. I said there na her. I don't know her. Sabi ko, so correction lang. I'm not sure kung anong pronouns si PJ Raval, pero lalaki siya. Or at least born male. So, he. For me, kasi hindi ko naman alam kung anong pronouns niya. So, I'll call him he. So, yan lang. Isa sa correction. And kitang-kita naman, even after the hiatus, same old cups, pinuputol ko pa rin yung train of thoughts ni Rick. And ako na yung nagsasalita. Go ahead. Tigalit na, kita kayo mukha ni Rick. Hindi na, go ahead. Sorry po. Hindi ko naman nasabi ko ano yung gusto kong sabihin. Naalimutan mo na, paano? Ganon kaiksi yung ADHD. So, yun. Pero napakaganda yan, ha? Episode back natin, Yes. Kati ng panit ko. Ito na, yung last snippet for the year. Mm-hmm. Well, may next pa after yan. Pero ito na nga yun Ito na yun. Ito na yung ginagawa namin. Eka lang. Ito na yun. Last snippet, ito na yun. Ito yung ipopost niya na snippet. Ito yung nagsasalita kami dalawa. Diba? Isa, 1, 2, 3. Ito na yun. Ito yun. Sabi mo. Isa pa. 1, 2, 3. Ito na yun. Last snippet. Diba sabay na sabay, guys? Talaga yung connection namin talagang... May delay. Yeah. May delay kasi ang layo na. Anyway. Pero, isa pa, kikindot ako pagka, para hindi halata. Ha? Yung 1, 2, 3. Ito na guys. Buti ka sa babay. Paano yung kinda? Hindi halata. Pero ito na yun. Second to the last snippet. 1, 2, 3. Lagi ko na naririnig yan Tapos, lagi ang issue dyan, nangingialam siya sa relationship ng mga anak niya kasi siya yung manager ng mga anak niya So, bata pa lang ako, naririnig ko na yan. Annabel Rama, si Rupa, aaway sila. Dahil nangingialam sa relasyon. Ganon, laging ganon. So, di na bago sa akin yan nung narinig ko yan. Ang bago sa akin, bakit hindi ka umalma kung ikaw si Retsard? Si Retsard, kung alam mo yun, hindi mo man lang pinaglaban yung asawa mo, nanay yun ng anak mo Mismo. Pero like, in fairness naman kay Sarah, sinabi niya naman na there's nothing wrong with Richard na okay siya as a husband, okay din siya as a father, na brainwash ko no lang daw talaga.
Yun na nga eh. That's what I don't get. So kasi magsisimula yan sa pa-job-job lang na ano eh. Yung asawa mo, gumagastos na naman Magastos na naman yung asawa mo. Hayaan mo na yan. Pag hindi mo pinansin yan at hindi mo pinalagan na, hayaan mo eh, nagkatrabaho siya, pera niya yun eh. Okay lang yun. Pera niya yung ginagastos niya. Pag hindi mo yun tinapos ng ganun, patuloy yun. Tapos yun na nga, unti-unting natatatak yun sa isip mo na, gastos to ng gastos Gastos Pero ngayon wala pang statement si Red Sword. Wala pa akong nakikita. Hindi na mag-i-statement siguro yun si Red Sword kasi pupunta sila ng Japan hanggang January 3 eh. -1 na lang. Ayun na, no? Ito na yun, no? Ayun na. Ang mga latest shit, ha? Yun na nga. Totoo naman pa rin talaga yun. Pagka hindi ka naman talaga, hindi mo pinaglaban yung partner mo, then what are you doing? It's not going against, parang, alam ko, iba yung, respeto mo yung magulang mo pero this is your immediate family now. So you have to protect your immediate family as haligi ng tahanan. So, do your job. And tsaka sa mga nagsasabi na, mga against kay Sara Labati dahil nga daw gastos ng gastos. Yung sinasabi niya na give up niya yung career niya for love, yung acting career niya yun, guys. Nagmo-model pa rin siya. Endorsement niya, international brands. Yeah. For your information. Okay. Tsaka ito, kaya ko hindi pa tapos Tsaka ito para klaro lang din tayo kung ikaw yung breadwinner, ako lalaki, ako yung breadwinner, pinatigil ko magtrabaho yung asawa ko para mag-alaga ng anak namin, then she has all the right to spend my money that I earn as a breadwinner kasi pinatigil ko siya magtrabaho and yung naging full-time job niya na is to watch over our kids. So that's on me na pinatigil ko siya dahil hindi namin kaya, walang magbabantay or whatever. Kasi kung gusto naman talaga, gusto nyo mag-focus kayo sa anak nyo, ayaw nyo pagkatiwala lang sa either kamag-anak or sa nanny, then carry the burden on your own and wag mo susumbatan yung asawa mo pag nagsimula siyang gumastos for herself. Kasi buong araw siya nasa bahay kasama yung anak nyo, okay, that's good, kasama anak mo yun pero she still needs something para to make herself feel pretty, make more useful. I'm not saying na useless yung pero I'm just saying yun yung nafe-feel nila pag nasa bahay lang sila. Kasi I'm not helping with the bills. Ito lang ako sa bahay, alaga ako anak, pagod na ako mag-alaga ng anak. And sometimes they feel guilty that they feel that way. Na napapagod sila sa anak nila na parang eto na nga lang yung ginagawa ko. So guys, as a guy, na nag-breadwinner tayo, pag uwi nyo sa bahay, talaga appreciate nyo naman yung ginagawa ng mga asawa nyo na like Sara Labati said, she gave up her career, her acting career, her dream job, her dream career to become a parent. So, talagang grabe rin yung sacrifice to mga talagang housewives. Ang dami nagsasabi na ang sarap naman ng buhay niyan, housewife. Typical chismis ng Pilipinas. Wala yung trabaho, puro lang yung gastos Kasi mayaman yung asawa. Nagtrabaho, maganda, OFW asawa, ganun. Pero, man, di nyo alam, I'm not saying masama kung mapapanood nyo ito mga balang araw kids, I'm not saying masama na pag binabantayan lang kayo ng nanay sa bahay, maganda yun, magandang upbringing yun kasi kasama mo yung nanay mo talaga lumaki, pero think of the aspect as well na may dream job yung mama nyo na talaga may gusto siyang trabaho, may pangarap siyang gustong abutin na she has to put on the side para sa inyo, maalagaan kayo, and that's part of it. Part of being a parent kasi ginawa niyo yung mga bata, hindi naman nila ginusto mabuhay sa mundo. Right? Pero I'm just saying, this is a two-man team. Talagang full power yan, pamilya yan solid dapat kayo. Takes two to tango. Hindi ko alam kung tango ba yun Pero yun. So, I'm just saying, that's it. Kaya kung gumasto sila, takinan nyo, dapat lang. Yun nga yung sinasabi din nung iba, parang kanino ba dapat gastusin yung pera? Siyempre sa asawa niya. Asawa at anak. Hindi, ibig ko sabihin si Sarah, kaninong pera pagagastusin niya? Sorry. Kaya nga.
kumbaga kung stay at home mom talaga. Talagang walang sideline. Oo, diba? Kanino bang gagastos niya pera? Siyempre sa asawa niya. Alam naman sa iba. Diba? Kaya nga. Hindi na siya nag-work eh. Kasi nga, inalaga siyang bata eh. Tsaka sa mga bata dyan, huwag kayo mababatter. Sinasabi ko to because this is true. Talagang kailangan. Hindi dahil burden kayo. Ay, kailangan pala. Parang ang sama-sama naman ang loob nun na binabantayan kami. No, I'm not saying that. Just saying that we have to make choices to make our lives easier and to make it work. Talagang kaya sabi ko, I got no pride like that na kung sakaling talaga mas malaki yung sasahuri mo sa akin, ako yung kailangan maging house husband, I'll do it. Like, kung mas malaki talaga kung mas mapapagaan yung buhay natin doon, I'll do it. Like, so what? Ang sarap nun. Sa bahay ako, babantay ako anak. Gastusin ko pera mo. Which is pera natin yun. Kasi, yun yung pamilya natin, solid tayo eh. 100% tayo together. Hindi pera mo lang yun. Pera natin yun. Pera ng pamilya natin yun. And I'm just not wasting it on random shit naman din. Talagang kung gusto ko lang to, sabihin ko naman din na, hey, gusto ko to. Pwede ba to? Kaya ba ng budget? Okay, kaya sa budget natin. Let's go. Diba? Okay. Super easy. We'll see how it goes para sa atin. Lalo pag magkasama na tayo talaga sa isang vavong. Anong gagawin ko sa'yo? Pag umuwi ako galing work, tapos stay at home husband ka. Love! Ang gano'n ka. Siya, gano'n. Oh. Make me sweat. Hey. Make me water. Ganun. Pag uuwi ka, may intermission number ako laging gano'n. Oh, dapat. Naka-necktie lang, love. Naka-necktie lang. Wow. Pang Adonis. Tapos leather na boxer. Oh, yes sir. Yes ma'am. Tapos may ball gag. Ay, sorry. Hindi na yan pwede. Sorry, sobra na. Sobra na po. Sorry po. Ayan na po ang aming 2023 rat. Salamat sa pakikinig. Ito lang pa yung podcast. Ako pa rin si Pat. Ako pa rin si Caps. Andito pa rin po kami. At abangan nyo kami sa susunod na bagong taon. Meron pa kami isang episode na ilalabas bago matapos ang taon. Pero, see you sa 2024! Happy holidays. Happy holidays! Magandang umaga. Bye. Kabayan na ulit ni Castro. Napakasolid mo. Peace out. Anyway, peace out.